8 sundalong Hapones ang pumalibot sa isang taong halos hindi na makatayo. Marumi, payat, walang armas. Isang perpektong target para sa libangan bago magtanghalian. Pabalik sa kanilang base ang patrol matapos ang karaniwang pag-ikot sa kanilang sektor at nakasalubong nila ang isang taong may punit-punit na uniforme ng gerilya na hindi man lang nagtangkang tumakas. Sa panlabas, napakadaling huli nito para sa mga sundalo ng hukbong imperial ng Hapon na tiwala sa kanilang superiority. Ngunit hindi nila alam na nakatayo sa kanilang harapan si Kapitan Elias ang Kamao Reyes, isang lalaking ang mga kamay ay mas malakas at mas masakit kaysa sa anumang armas sa kanilang arsenal. Noong taglagas ng 1941, ang mga kanlurang bahagi ng Pilipinas ay naging isang higanteng kaldero kung saan daan-daang libong gerilya at sundalo ng USAFE ang naputol mula sa kanilang mga unit. Ang mga kagubatan ng Sierra Madre at Laguna ay naging huling refuge para sa mga nagtangkang makalusot patungong silangan, patungo sa kanilang mga linya. Ang mga patrol ng Hapon ay sistematikong naghahanap sa bawat kilometro kwadrado, naghahanap ng mga nahuli, sugatan, at deserter. Bawat nahuling Pilipino ay nangangahulugang isa ng kaaway ang nabawasan, isang potensyal na banta ang nawala para sa mga komunikasyon sa likuran ng Hapon. Kung naniniwala ka na nagkamali ang mga Hapon sa pagsalakay sa Pilipinas, i-subscribe, please, sa channel. Sinuri ng sarhento ng patrol ang bihag nang may propesyonal na paghamak ng mga ngaso sa isang hayop na cornered. Nakatayo sa kanilang harapan ang halos isang kalansay na nababalutan ng balat, isang taong halatang hindi kumain sa loob ng ilang araw o baka isang linggo. Ang balbas ay tumatakip sa kanyang pisngi, ang mga mata ay malalim na nakabaon sa sockets. Ang uniforme ay nakasabit sa balikat niya na parang sa isang sabitan. Walang insignia, walang dokumento, walang palatandaan na ang taong ito ay naging isang combat-ready na sundalo ng hukbong bayan. Isa lamang sa libu-libong Pilipino na nagalagala sa kagubatan umaasa na mabuhay. Nag-usap ang mga Hapon, pinag-uusapan ang kanilang fine. May isang nagmungkahi na bitayin na siya rito mismo, nang hindi nag-aaksaya ng oras. Ang isa naman ay natawa, nakikita kung paano siya umuurong sulong. Hindi niya kayang tumayo ng tuwid. Ang pangatlo ay kumuha ng kanyang kantin at uminom ng pademonstrasyon, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Ito ay isang karaniwang laro para sa mga sundalo na nasa frontline sa loob ng maraming buwan. Isang maliit na libangan bago isagawa ang utos na patayin ang mga prisoner of war, PO, na natagpuan sa labas ng mga camp. Tinulak nila siya ng kanilang mga rifle, tumawa nang siya ay matisod. Isang sundalo ang gumaya ng combat stance, ipinapakita sa kanyang mga kasamahan kung paano raw lumalaban ang mga Pilipino walang galaw, mabagal, walang magawa. Ang iba ay humagalpak sa tawa, nakikisali sa biro. Inutusan ng sarhento na dalhin ang bihag sa pinakamalapit na puno. Karaniwang procedure ito bago ang execution, upang hindi na nila kailangang kaladkarin pa ito ng malayo para ilibing. Ang ilang minutong panunukso na ito ang huling kahinaan ng tao na pinahintulutan ng mga sundalong Hapon bago gawin ang kanilang tungkulin. Ang bihag ay tahimik, hindi humihingi ng awa, hindi nagtatangkang ipaliwanag ang sarili sa sirang Hapon, hindi lumuhod, at nagmamakaawa. Tumayo lang siya, bahagyang umuurong sulong, at nakatingin sa kung saan. Inakala ng mga Hapon na ito ay shock o ganap na kawalang bahala ng isang taong tinanggap na ang kanyang kapalaran, pagod, gutom, lamig. Ang lahat ng ito ay ginagawang walang kapangyarihan ang mga tao, hindi kayang lumaban man lang. Ganyan ang nakita nila sa daan-daang tao sa mga nakalipas na buwan ng digmaan. Ngunit sa ilalim ng maskara ng pagod at pagsuko ay gumagana ang isip ng isang propesyonal na mandirigma na tinatasa ang sitwasyon ng may malamig na katumpakan ng isang makina. 8 kalaban, 3 sa kanan, 2 sa kaliwa, 3 pa sa likuran at gilid. Lahat sila ay armado ng ripleng arisaka. Ang sarhento ay may nambupistol sa kanyang sinturon. Ang distansya sa pinakamalapit ay 1.5 metro at sa pinakamalayo ay 6 na metro. Ang mga puno sa paligid ay lumilikha ng natural na balakid para sa pagpapaputok. Limitado ang visibility dahil sa siksik na undergrowth. Oras ng araw, hapon. Ang araw sa kaliwa ay tumatama sa mata ng mga nakaharap sa kanluran. Nagbibilang ng segundo si Reyes, bawat sel ng kanyang katawan, sa kabila ng gutom at pagod, ay naaalala ang libu-libong oras ng pagsasanay. Ang Instituto ng Kalinangan sa Pakikipaglaban sa Manila, mga espesyal na kurso ng mga bolo squads, praktikal na training kasama ang mga instruktor na nag-aaral ng arnis at sikaran mula sa mga sining ng pakikipaglaban. Para sa kanya, ang hand-to-hand combat ay hindi isang koleksyon ng mga galaw. Ito ay isang pilosopiya ng paghahanap buhay, survival, kung saan ang bawat galaw ay kalkuladong magbigay ng maximum efficiency sa minimum na paggamit ng enerhiya. Maaaring pabagsakin ang kalaban sa daan-daang paraan, ngunit mabubuhay ka lamang kung pipiliin mo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon.
Ang mga tao ng pagiging instructor sa mga lihim na unit ng guerrilla ay nagturo sa kanya ng pangunahing tuntunin ng hand-to-hand combat. Kumilos sa sandali kung kailan ang kalaban ay ganap na nakarelax at tiwala sa kanyang superiority. Ang mga Hapon ay tapos na sa kuwentong ito sa kanilang isip, iniisip na nila kung paano bumalik sa base at ikukuwento ang isa pang nahuling Pilipino. Ang kanilang mga daliri ay hindi nakalagay sa mga trigger. Ang mga ripple ay nakaturo sa gilid o pababa. Ang pinakamapanganib na sandali para sa sinumang sundalo ay ang mga segundo sa pagitan ng desisyon at ng aksyon mismo. Sumenyas ang sarhento sa isa sa mga sundalo, nag-uutos na ilapit ang bihag sa puno. Isang batang korporal ang humakbang pasulong, inabot ang kamay upang itulak ang Pilipino sa tamang direksyon. Ito ay isang pagkakamali, ang huling pagkakamali sa kanyang buhay, dahil ang taong nasa harapan niya ay hindi isang walang magawa na biktima. Siya ay isang sandata, kargado ng mga tao ng pagsasanay at pinatibay ng kalooban na mabuhay. Si Kapitan Elias Reyes, hand-to-hand combat instructor ng intelligence ng Hukbong Bayan, isang taong nagturo sa mga elite unit ng sining ng tahimik na pagpapahinto sa kalaban. Ang huling pag-iisip na pumasok sa isip ni Reyes bago ang aksyon ay, kung mapapatay siya rito, walang sinuman ang makakaalam kung ano ang nangyari sa kagubatan na ito. Ngunit kung mabubuhay siya, ang 8 Hapones na ito ang magiging una sa mahabang listahan ng mga kaaway na nag-alinlangan sa isang mandirigmang Pilipino. Hindi dahil mas malakas o mas mabilis siya, kundi dahil tinuruan siyang gawing sandata ang kahinaan, gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanyang sarili, at hanapin ang mga mahihinang puntos kung saan ang iba ay nakakita lamang ng superiority ng kaaway. At dumating na ang sandali. Ang paglalakbay ni Elias Reyes patungo sa araw na iyon sa kagubatan ay nagsimula 10 taon bago ang digmaan sa mga pader ng Instituto ng Kalinangan sa pakikipaglaban sa Manila. 1931, ang panahon kung kailan naghahanda ang Pilipinas para sa posibleng digmaan, nauunawaan na ang banggaan sa mga puwersa ay hindi maiiwasan. Ang mga unit ng intelligence ay inatasan na lumikha ng isang bagong henerasyon ng mga mandirigma na kayang kumilos ng mag-isa o sa maliliit na grupo na nagtataglay ng mga kasanayan na nagpapalit sa isang ordinaryong tao sa isang partikular na mapanganib na sandata. Si Reyes ay napunta sa programa ng paghahanda ng instructor ng halos hindi sinasadya. Isang batang opisyal ng Philippine Scouts na namumukod tangi sa ilang engkuwentro, nakuha niya ang atensyon ng committee dahil sa kanyang kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon sa mga kritikal na sitwasyon. Ang pisikal na datos ay karaniwan, 1 p.2, 75 metro ang taas, 22 kilograms ang timbang. Walang pambihirang lakas o bilis. Ngunit ang kanyang psychological profile ay nagpakita ng isang bihirang kombinasyon ng mga katangian, malamig na kalkulasyon na kasama ng kahandaan para sa agarang aksyon. Kawalan ng takot sa kamatayan habang pinapanatili ang instinct ng paghahanap buhay. Ang mga instructor ay mga alamat, Siguro Mateo, master ng dumog, Filipino wrestling, isang taong nag-aral ng martial arts bago pa ang digmaan. Si Tio Jose, master ng arnis, ang tanging master na nagbigay ng itim na sinturon sa isang banyaga na pinayagan sa mga lihim ng sining ng pakikipaglaban. Si Pedro, ang theorist ng labanan, na bumuo ng isang siyentipikong batayan para sa bawat galaw. Hindi lang sila nagtuturo kung paano lumaban, lumikha sila ng isang pilosopiya ng labanan kung saan ang katawan ng tao ay naging isang universal tool ng pagkasira. Sipsip ni Reyes ang kaalaman. Ang anatomy ng tao ay pinag-aralan hindi sa mga medikal na termino, kundi sa mga coordinate ng mga mahihinang puntos, saan tatamaan upang mawalan ng malay, saan pipisilin upang maparalisa ang bahagi ng katawan, saan babaliin upang hindi na makabangon ang kalaban. Ang pisika ng galaw ng katawan ng tao, levers at fulcrums, center of gravity at balanse. Ang lahat ng ito ay naging praktikal na kaalaman tungkol sa kung paano gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanyang sarili. Pagsapit ng 1934, si Reyes ay isa ng instructor. Ipinadala siya sa isang espesyal na paaralan ng gerilya, kung saan naghanda sila ng mga mandirigma para sa mga espesyal na operasyon. Saboteurs, scouts, bodyguards lahat ay dumaan sa kanyang mga kamay. Tinuruan niya sila hindi ng mga flashy na galaw, kundi ng mga epektibong solusyon. Kung paano alisin ang isang gugwardidya sa loob ng 2 segundo nang walang ingay. Kung paano disarm ang isang kalaban na may pistol sa malapitan. Kung paano makipaglaban sa maraming kaaway ng sabay-sabay, ginagamit ang mga ito bilang balakid para sa isa't isa. Espesyal na atensyon ang ibinigay ni Reyes sa sikolohiya ng hand-to-hand combat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga estudyante ang parehong ideya, sa totoong labanan, ang mananalo ay hindi ang mas malakas o mas mabilis, kundi ang handang lumampas sa kalaban. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 30, ang pangalan ni Reyes ay kilala na sa maliliit na circles ng seguridad bilang sinonim ng profesionalismo sa hand-to-hand combat.
Inaanyayahan siya upang magbigay ng mga demonstration sa harap ng mga matataas na komandante. Nagkonsulta siya sa paggawa ng mga bagong programa ng paghahanda para sa Special Forces. Ang kanyang hand-to-hand combat manual, na isinulat noong 1938, ay naging isang lihim na gabay para sa mga instructor sa buong bansa. Ang labanan sa Bataan noong tag-init ng 1941 ay naging isa sa pinakamalalang episode ng simula ng digmaan. Ang hukbong Hapon ay sumasalakay sa Luzon, naghihiwalay sa depensa ng Pilipino at pumapalibot sa buong hukbo. Ang dibisyon kung saan naglilingkod si Reyes ay napasama sa kaldero na ito halos kaagad pagdating sa front. Ang Hulyo 27 ay nagsimula sa artillery shelling ng mga posisyon ng regiment. Ang mga kanyon ng Hapon ay sistematikong naghukay sa mga trench, ginagawang lunar landscape ang mga defensive line na puno ng craters at sirang depensa. Si Reyes ay nasa punong himpilan ng regiment nang magsimulang maputol ang komunikasyon sa mga batalyon. Una ay nawala ang 1st Battalion sa kanang flank, pagkatapos ay ang pangalawa sa gitna. Ang 3rd Battalion ay patuloy na lumalaban, ngunit nag-uulat ang komandante tungkol sa mga tangke ng kaaway na nakalusot sa likuran. Pagsapit ng tanghali, naging malinaw na napalibutan ang regiment. Ang mga unit ng tangke ng Hapon ay nagbigay ng ring, pinutol ang mga ruta ng pag-atras. Nagdesisyon ang komandante ng regiment na lumusot patungong silangan sa maliliit na grupo. Imposible ang organized retreat sa mga kondisyong ito. Inatasan si Reyes na pangunahan ang isang grupo ng mga tauhan ng punong himpilan at mga guwardiya mga 30 katao. Walang oras para sa paghahanda. Ang infantry ng Hapon ay pumapasok na sa regiment mula sa tatlong gilid. Nagsimula ang paglusot sa dapit hapon. Pinangunahan ni Reyes ang grupo sa kagubatan, sinisikap na iwasan ang mga posisyon ng Hapon mula sa hilaga. Ang unang ilang kilometro ay medyo kalmado. Ang siksik na kagubatan ay nagtatago sa kanilang galaw, at hindi pa nakagawa ng continuous barrier ang mga Hapon. Ngunit sa ikatlong kilometro, nakasalubong ng grupo ang checkpoint ng Hapon. Nagkaroon ng maikling labanan, putok ng automatic rifles sa dilim, sigawan, pagsabog ng granada. Personal na pinangunahan ni Reyes ang pag-atake, ginagamit ang mga bolo at buttstock kung saan ang pagpapaputok ay maaaring makaakit ng reinforcement ng kalaban. Nakuha ang checkpoint, ngunit halos kalahati ng grupo ang nawala, kinailangang iwanan ang mga sugatan. Ang dalhin sila ay nangangahulugang mapahamak ang buong grupo. Binigyan sila ni Reyes ng mga granada at bala, alam na ito ang huli niyang magagawa para sa kanila. Ang natitirang 15 mandirigma ay nagpatuloy sa paggalaw patungong silangan, gumagalaw ng mas maingat ngayon. Ang sumunod na 3 araw ay isang tuloy-tuloy na pagmamartsa, maikling engkwentro, at pag-atras. Ang mga patrol ng Hapon ay nasa lahat ng dako. Bawat kalsada ay kinokontrol, bawat nayon ay inuokupahan. Ang grupo ni Reyes ay gumagalaw lamang sa kagubatan at latian, kumakain ng anumang makita nila sa mga abandonadong bahay. Ang supply ng bala ay nauubos sa bawat labanan. Sa pagtatapos ng ikatlong araw, mas mababa sa kalahati ng bala ang natitira, at ang grupo ay nabawasan sa 10 katao. Naunawaan ni Reyes na imposible na ang organized breakout. Ang isang grupo ng 10 katao ay masyadong malaki para sa lihim na paggalaw, ngunit masyadong maliit para sa bukas na labanan sa mga unit ng Hapon. Bawat araw ay nagdala ng mga bagong pagkawala. May isang sumabog sa mine, may isang nasugatan sa exchange of fire, may isang hindi na lang makalakad dahil sa pagod. Ang pagkain ay kakarampot, ugat, berry. Paminsan-minsan ay nakakakuha sila ng patatas sa mga hardin. Uminom sila ng tubig mula sa mga sapa at puddles, nang hindi iniisip ang mga epekto. Pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, 6 na mandirigma na lang ang kasama ni Reyes. Nakalayo sila ng 40 km mula sa lugar ng paglusot, ngunit ang frontline ay umusad pa patungong silangan. Kinokontrol ng mga Hapon ang buong teritoryo, nagtatayo ng sistema ng mga garrison at patrol. Bawat kilometro ng paggalaw ay nangangailangan ng mga oras ng paghihintay, pag-aaral sa ruta, at maingat na paglipat mula sa taguan patungo sa taguan. Sa gabi, ang grupo ay gumagalaw ng 2 o 3 kilometro. Sa araw ay nagtatago sa mga siksik na thickets, sinisikap na walang iwanang bakas. Nagdesisyon si Reyes na mahirap gawin, ngunit ito ang tanging tama. Tinipon niya ang natitirang mandirigma at ipinaliwanag ang sitwasyon ng walang pretense. Ang patuloy na paggalaw bilang isang grupo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga Hapon ay nagpapalakas ng kontrol sa teritoryo araw-araw. Ang supply ng bala ay sapat para sa isa, maximum na 2 labanan. Halos wala ng pagkain. Bawat isa ay dapat na lumusot ng mag-isa, na nagpapataas sa pangkalahatang tsansa na kahit papaano ay may makakalabas. Tahimik na nakinig ang mga mandirigma. Walang umangal. Nakita ng lahat ang kawalang pag-asa ng sitwasyon. Hiniwa nila ang natitirang bala, pagkain, at gamot. Ibinigay ni Reyes ang kanyang pistol sa isang batang tenyente, na iniwan sa kanyang sarili lamang ang kutsilyo ng scout.
Sa hand-to-hand combat, mas epektibo ang kutsilyo kaysa sa pistol na walang bala, at wala na siyang lakas para sa malayuan na pagpapaputok. Bawat isa ay pumili ng sariling direksyon. May isang nagdesisyon na pumunta sa timog silangan, may isang sa hilagang silangan. Pinili ni Reyes ang direkta patungong silangan, ang pinakamaikling daan patungo sa inaasahang frontline. Ang paggalaw ng mag-isa ay naging parehong mas madali at mas mahirap. Mas madali dahil ang isang tao ay maaaring magtago kung saan ang isang grupo ay mapapansin. Mas mahirap dahil walang aasahan, walang magtatakip sa likuran, walang makakasalo sa huling piraso ng tinapay. Gumagalaw lamang si Reyes sa gabi, pinipili ang pinakamahirap na daanan ng kagubatan, latian, at mga lugar na may mga sirang puno. Sa araw, naghahanap siya ng taguan at natutulog ng pira-piraso, nagigising sa bawat kaluskos. Ang pagkain ay naging isang kritikal na problema. Nagtatapos na ang berry season, at lumiliit ang mga mushroom. Sa mga abandonadong nayon, paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng patatas sa mga hardin, ngunit regular na nagpapatrolya ang mga hapon sa mga lugar na ito, umaasa sa mga tulad ni Reyes. 2 beses siyang kinailangang magtago sa mga cellar ng mga sirang bahay, habang naghahanap ang mga sundalong hapon sa nayon. Ang gutom ay naging isang palaging kasama, na ginagawang isang pagsubok ng kalooban ang bawat galaw. Mabilis na bumababa ang timbang. Pagkatapos ng 2 linggo ng paglalakad ng mag-isa, nawalan si Reyes ng higit sa 10 kilogram. Ang mga kalamnan, na sinanay sa loob ng maraming taon ng ehersisyo, ay natutunaw, nag-iiwan lamang ng litid sa mga buto. Ang uniforme ay nakasabit na parang sako. Ang sinturon ay kinailangang higpitan hanggang sa huling butas, at pagkatapos ay gumawa ng bago. Ang mukha ay payat, ang mga mata ay malalim, ngunit ang isip ay nanatiling malinaw. Ang gutom ay hindi pa umabot sa yugto kung saan nagsisimula ang hallucinations at pagkawala ng orientation. Patuloy na gumagalaw si Reyes patungong silangan, ginagamit ang araw sa araw at mga bituin sa gabi para sa orientation. Wala siyang kompas. Ang mapa ay kinailangang sirain noong mga unang araw pa lang, kung sakaling mapunta ito sa mga kamay ng Hapon, maaari itong magbigay ng mahalagang impormasyon. Nagbibilang siya ng mga araw, gumagawa ng mark sa hawakan ng kanyang kutsilyo. 30 araw mula nang magsimula ang paglusot. 40, 50. Ang frontline ay dapat na nasa unahan, ngunit ang mga patrol ng Hapon ay mas madalas niyang nakikita na nagpapahiwatig ng kalapitan ng mga seryosong instalasyon ng militar. Pagsapit ng huling bahagi ng Oktubre, ang kanyang lakas ay nauubos na. Ang malamig na gabi ay nag-alis ng huling init mula sa payat na katawan. Ang manipis na summer uniform ay hindi nakakatulong laban sa lamig sa gabi. Nagigising si Reyes sa umaga, nahihirapang ituwid ang namamanhid na mga bahagi ng katawan. Bawat araw ay mas kaunti ang distansya na kanyang tinatahak. Una, 5 kilometro sa gabi, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 2. Naunawaan niya na malapit ng sumuko ang kanyang katawan. Isa pang linggo ng ganitong pag-iral, at hindi na siya makakagalaw. Isang umaga, habang naglalakad sa isang bahagi ng kagubatan, narinig ni Reyes ang salita ng Hapon malapit na. Sinubukan niyang magtago, ngunit ang pagod ay nagdulot ng kawalan niya ng galaw. Ang paa niya ay naipit sa ugat, ang katawan ay gumalaw, ang kamay ay humawak sa sanga. Ang tuyong sanga ay pumutok ng malakas, tulad ng inaakala niya. Agad na sumunod ang sigaw. Tumakbo ang mga sundalong Hapon sa tunog. Tumayo si Reyes. Walang silbi ang pagtakbo. Ang lakas ay sapat lamang para sa ilang 10-10 metro, wala na. Walang pag-asa ring lumaban. 8 armadong sundalo laban sa isang payat na tao na may kutsilyo. Isa lang ang natitirang opsyon, magpakita na tila siya ay kawawa at hindi mapanganib, upang ang mga Hapon ay maging relaxed, bigyan sila ng pakiramdam ng superiority. Hayaan silang maniwala na ang nasa harapan nila ay isa pang sirang Pilipino. Itinaas ni Reyes ang kanyang mga kamay at lumabas mula sa likod ng puno, umuurong sulong. Pinalibutan siya ng mga Hapon, sumisigaw ng mga utos, itinutulak siya ng mga rifle. Tahimik siyang tumayo, hinahayaan silang tingnan ang kanyang payat na katawan, ang maruming uniforme na walang insignia, ang walang laman na mga kamay. Sinuri ng sarhento ng patrol ang bihag, nagdedesisyon sa kanyang kapalaran. Ilang sundalo ang nagsimulang mag-usap, tumatawa sa kanilang fine. Sa loob ni Reyes, sa ilalim ng maskara ng pagsuko at pagod, ay gumagana ang isang mekanismo na hinasa ng libu-libong oras ng pagsasanay. Tinitingnan niya ang distansya, ang timbang ng mga kalaban, ang kanilang mga armas, at ang posisyon. Nagbibilang ng segundo hanggang sa sandali kung kailan sila ay ganap na makarelax. Ito ang kanyang huling pagkakataon. Kung magkamali siya ngayon, tapos na ang lahat. Ngunit kung gagawin niya ang lahat ng tama, kung naaalala pa ng kanyang katawan ang mga aral ng mga nakaraang taon, kung ang kalooban ay mas malakas kaysa sa pagod, mayroon siyang tsansa. Sumenyas ang sarhento ng patrol sa 2 sundalo, nag-uutos na halughugin ang bihag. Ang korporal na may rifle sa balikat ay lumapit muna,
walang ingat na iniabot ang kamay sa mga bulsa ng punit-punit na uniforme. Ang pangalawang sundalo ay nakatayo ng ilang metro ang layo, hawak ang rifle, ngunit ang baril ay nakaturo sa lupa, hindi sa bihag. Ang anim na iba pa ay bumuo ng isang maluwag na kalahating bilog, pinagmamasdan ang procedure ng may kawalang pakialam ng mga sundalo na nakakita na nito ng 12 ng beses. Ang paghahalughog ay isang formalidad. Walang nakita sa mga bulsa, walang dokumento, walang armas, walang personal na gamit. Wala man lang kutsara. Hinaplos ng korporal ang sinturon, sinuri ang bota, hinaplos ang gilid. Wala. Umalis siya ng isang hakbang at may sinabi sa sarhento sa hapon, umiling. Ngumiti ang sarhento at sumagot ng isang parirala na nagpatawa sa iba pang sundalo. Hindi naintindihan ni Reyes ang mga salita, ngunit ang intonation ay universal, paghamak sa natalo, condescending pity para sa isang tao na hindi man lang karapat-dapat mamatay. Ang isa sa mga sundalo, isang batang lalaki na may mapupulang pisngi, ay kumuha ng isang piraso ng canned goods mula sa kanyang bulsa at kumagat ng pademonstrasyon, ngumunguya sa harap ng bihag. Ang isa naman ay nagbukas ng kantin at uminom ng matagal, pinunasan ang bibig ng likod ng kanyang kamay. Pinagmamasdan nila ang reaksyon, umaasa na makakita ng matinding pagnanasa sa mata ng gutom na tao, pagmamakaawa, at kahandaang magpakababa para sa isang piraso ng pagkain. Ngunit si Reyes ay nanatiling walang galaw, nakatingin sa kung saan, na parang hindi napapansin ang nangyayari. Hindi ito palabas na kawalang bahala, ito ay energy saving. Bawat emosyon, bawat reaksyon ay nangangailangan ng lakas, na wala siya. Nagsimulang itulak ng mga sundalo ang bihag ng kanilang mga ripe, pinipilit siyang pumunta sa isang malaking puno ng nara ilang metro mula sa trail. Naglakad si Reyes, umuurong sulong at natitisod sa ugat at bato. Ang pagod ay totoo, hindi na niya kailangang magkunwari. Halos hindi na siya kayang dalhin ng kanyang mga binti, ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsisikap ng kalooban. Ngunit sa likod ng pisikal na kahinaan na ito ay nagtatago ang isang isip na patuloy na gumagana ng may malamig na kalinawan, 8 kalaban. Ang unang korporal na naghalughog ay ngayon sa kanan, 1.5 metro ang layo. Ang rifle ay nakasabit sa balikat, ang mga kamay ay libre. Ang pangalawang sundalo na may arisaka ay 3 metro sa kaliwa, ang baril ay nakaturo pababa. Ang pangatlong batang sundalo na may canned goods ay nasa harap, 2 metro ang layo, ang rifle ay nasa balikat. Ang pang-apat na sundalo na may kantin ay nasa kanan sa likuran, 4 metro. Ang pang-5 at pang-6, 2 sundalo na may rifle sa gilid, 5 metro mula sa gitna. Ang pang-7, isa pang sundalo na bahagyang malayo. Ang pang-8, ang sarhento ay nakatayo sa gilid, 6 na metro ang layo, pinagmamasdan ang proseso. Ang pistol ay nasa holster sa sinturon. Itinayo si Reyes na nakatalikod sa puno ng nara. Lumapit ang batang sundalo, ngumingiti ng mapang-uyam, at nagpakita sa pamamagitan ng galaw na binaril na nila siya ngayon. Ginaya pa niya ang isang pistol gamit ang kanyang mga daliri, tinatarget ang ulo ng bihag at ginagaya ang putok na may tunog. Tumawa ang ibang sundalo. Ito ay isang laro, ang huling libangan bago ang karaniwang pag-execute ng utos na patayin ang mga PAW na natagpuan sa sinakop na teritoryo. Hindi nila nakita sa bihag ang panganib, hindi isang kalaban, kundi isang biktima lamang, na hindi man lang kayang lumaban. Walang atubiling sinuri ng sarhento ang bihag, nagdedesisyon kung sulit ba itong gumamit ng bala o sapat na ang buttstock. Pagkatapos ay sumenyas siya sa mga sundalo, nagbigay ng utos. 2 sundalo ang nagsimulang cock ang kanilang mga rifle, naghahanda para sa execution. Ang iba ay nakatayo lang, nanonood. Walang sinuman ang may armas na handa, walang umaasa ng paglaban. Sa harapan nila ay isang kalansay, halos hindi na makatayo. Patuloy na nagbibilang si Reyes. Nagbibilang ng distansya, anggulo, at oras ng reaksyon. Ang kanyang katawan, sa kabila ng pagod, ay naaalala, ang muscle memory, na nakatanim ng libu-libong pag-uulit ng parehong mga galaw, ay hindi nawawala kahit na bumaba ang timbang at lakas. Ang bilis ng reaksyon ay nanatili, ang kaalaman sa anatomy ay nanatili, ang pag-unawa sa mekanika ng katawan ng tao ay nanatili. Ang problema lang ay ang endurance. Hindi niya kayang tiisin ang isang mahabang labanan. Kaya, kailangang tapusin ang lahat ng mabilis sa loob ng ilang segundo habang ang adrenaline ay nagbibigay ng karagdagang enerhiya. Lumapit pa ang batang sundalo, inabot ang kamay upang itulak ang bihag sa puno. Ang arrogance ng kabataan, ang paniniwala sa sariling kawalang pinsala. Nakita niya sa harap niya ang isang mahinang tao sa anyo ng sundalo, isang taong hindi man lang kayang tumayo ng tuwid. Ang kanyang kamay ay inabot ang balikat ni Reyes upang itulak siya patalikod sa puno ng nara. Halos mahawakan na ng mga daliri ang punit-punit na uniforme. Ang distansya sa pagitan nila ay nabawasan sa 1 metro. Ang rifle ay nakasabit sa balikat ng sundalo, ang rifle ng korporal sa kanan ay nasa balikat din.
Ang ibang sundalo ay nakatayo ng nakarelax, naghihintay na matapos ang procedure. Ito ang sandali ng maximum vulnerability ng kalaban, ang sandali sa pagitan ng desisyon na kumilos at ng aksyon mismo. Ang sandali kung kailan ang atensyon ay scattered, ang mga kalamnan ay nakarelax, ang reaksyon ay nabawasan ng maling pakiramdam ng seguridad. Tinuruan ni Reyes ang kanyang mga kadet na makilala ang mga sandaling iyon, likhain ang mga ito, at gamitin ang mga ito. Paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong parirala sa bawat klase. Sa hand-to-hand combat, ang mananalo ay hindi ang mas malakas, kundi ang kumikilos muna at hindi humihinto hanggang sa katapusan. Sa loob ng payat na katawan ni Reyes, may isang bagay na nagpalit. Mga taon ng pagsasanay, libu-libong oras ng pag-ensayo ng mga galaw, dose-dose ng totoong labanan. Ang lahat ng ito ay activated ng sabay-sabay. Ang adrenaline ay dumaloy sa dugo, nagbibigay ng huling reserba ng enerhiya. Ang paningin ay sharpened, ang oras ay tila bumagal. Ang bawat detalye ng nakapalibot na espasyo ay naging napakalinaw. Tinawag ito sa iba't ibang paraan, combat trance, adrenaline rush, survival instinct. Para kay Reyes, ito ay isang karaniwang working mode na kanyang ginagamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng kalooban. Ang kamay ng batang sundalo ay 15 sentimetro mula sa kanyang balikat. Ang korporal sa kanan ay nakatingin sa sarhento, naghihintay ng huling utos. Nagsisindi ng sigarilyo ang sarhento. Ang ibang sundalo ay nag-uusap. Perpektong sandali. Nakita ni Reyes ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon ng napakalinaw, na parang nagawa na niya ang mga ito. Unang tama, ang batang sundalo. Pagkatapos ang corporal. Pagkatapos ang nasa kaliwa na may ripel. 3 segundo para sa tatlo, 5 segundo pa para sa iba. 8 segundo para sa lahat, pagkatapos ay tumakas, o mamatay. Walang iba pang opsyon. Hinawakan ng mga daliri ng sundalo ang tela ng uniforme. Sa sandaling iyon, ang kawawa, payat, at masunuring bihag ay tumigil sa pag-iral. Sa kanyang lugar, lumabas ang isang propesyonal na militar, na ang mga kamay ay isang hinasa na sandata na kayang sirain ang isang tao sa isang bahagi ng segundo. Si Kapitan Elias Reyes, hand-to-hand combat instructor ng intelligence ng Hukbong Bayan, isang taong gumugol ng 10 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral ng lahat ng posibleng paraan ng pagpatay ng walang armas, ay nagsimulang kumilos. Hindi man lang naintindihan ng mga sundalong Hapon kung ano ang nangyari sa unang segundo. Nakita lang nila ang biglaang paggalaw, isang pagsabog ng galit na hindi nila inaasahan at hindi kayang asahan dahil tinuruan silang makipaglaban sa mga hukbo, sa mga unit, sa mga sundalo na sumusunod sa mga tuntunin ng labanan. Ngunit walang nagturo sa kanila kung paano harapin ang isang taong para sa kanya, ang hand-to-hand combat ay hindi isang huling paraan, kundi isang sining na dinala sa perpekto sa mga tao ng tuloy-tuloy na practice. Hinawakan ng kaliwang kamay ni Reyes ang pulso ng batang sundalo nang may bilis na hindi man lang nakapikit ang sundalo. Kasabay nito, ang kanang kamay ay lumapag sa kanyang leeg, ang mga daliri ay may surgical precision na nakakita ng tamang puntos. Ang tama ay hindi malakas, ito ay teknikal. Pagkatapos ng 1.5 segundo, nagsimulang mawalan ng malay ang sundalo. Ang kanyang mga binti ay nanghina, ang kanyang mga mata ay umikot. Pinihit ni Reyes ang bumabagsak na katawan, ginagamit ito bilang isang buhay na shield sa pagitan niya at ng iba pang sundalo. Nagsimula palang mag-react ang korporal sa kanan nang gumagalaw na si Reyes patungo sa kanya. Ang distansya ng 1.5 metro ay tinawid sa isang bahagi ng segundo. Sinubukan ng korporal na ibaba ang ripel mula sa balikat, ngunit huli na. Tinamaan ni Reyes ang baba ng sundalo gamit ang base ng kanyang palad. Inalis ni Reyes ang rifle mula sa kanyang balikat nang hindi nag-aaksaya ng oras sa pagtapos sa kanya. 2 sundalo ang neutralized sa loob ng 3 segundo. 6 ang natitira. Ngayon, nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi. Ang mga susunod na kalaban ay nagre-react na, naunawaan na ang nangyayari, at umaabot sa kanilang mga armas. Alam ni Reyes na ang kanyang kalamangan ay mabilis na nawawala. Ilang segundo pa, at magpapaputok na sila. Kailangang kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanilang pag-iisip. Ang sundalo sa kaliwa na may rifle ay inaangat na ang baril. Humarap sa kanya si Reyes, hawak ang nakuha niyang rifle sa barrel tulad ng isang club. Ang bolt ay sarado, may bala sa chamber, ngunit walang oras upang hawakan ang armas ng tama. Mas madaling gamitin ito bilang isang mabigat na stick. Humakbang si Reyes pasulong at tumama gamit ang buttstock. Ang sundalo ay bumagsak sa lupa, ang rifle ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Kinuha ito ni Reyes sa ere, nang hindi hinahayaan itong bumagsak sa lupa na may tunog ng metal sa bato. 3 sundalo ang neutralized sa loob ng 5 segundo. 5 ang natitira, ngunit nagkakalat na sila, sinisikap na lumikha ng distansya, kumuha ng posisyon para sa pagpapaputok.
Ang sundalo na may kantin, na nakatayo sa likuran sa kanan, ay sa wakas ay nagkaroon ng sense na alisin ang rifle mula sa balikat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, sinisikap na cock ang bolt. Inihagis ni Reyes ang nakuha niyang rifle na parang sibat. Ang mabigat na armas ay lumipad ng 4 na metro at tumama sa dibdib ng sundalo na nagpatalsik sa kanya. Bumagsak siya sa likod, nawawalan ng mahalagang segundo. Tumakbo na si Reyes patungo sa kanya, hawak ang rifle ng tama. Nakita ng mga daliri ang trigger, ngunit hindi siya maaaring magpaputok. Ang mga putok ay makaaakit ng ibang patrol ng hapon sa paligid. Ang hand-to-hand combat, gaano man ito kalupit, ay medyo tahimik. Ang mga automatic rifle ay maririnig sa 1 kilometro. Tumakbo si Reyes sa bumagsak na sundalo at tinamaan siya ng bolt stock. Tumigil sa paggalaw ang sundalo, 4 na sundalo ang neutralized sa loob ng 7 segundo. 4 ang natitira, at sa wakas ay nag-react na sila bilang isang unit ng labanan. 2 sundalo, na nakatayo sa gilid sa layong 5 metro, ay sabay-sabay na nag-angat ng kanilang mga rifle. Ang distansya ay masyadong malaki upang maabot ang pareho. Sumisid si Reyes sa likod ng puno ng nara sa sandaling narinig ang mga putok. 2 bala ang bumaon sa bark ng puno na nagpalabas ng splinters. 1 pang putok ang tumama ng 1 metro sa kaliwa. Ang pangatlong sundalo ay nagpaputok din. Nawala ang kalamangan ng sorpresa. Ngayon, ito ay isang karaniwang labanan kung saan ang 4 na armadong sundalo ay laban sa isang payat na tao na may rifle. Sinuri ni Reyes ang sitwasyon sa isang bahagi ng segundo. Ang mga rifleng Arisaka ay nangangailangan ng reloading pagkatapos ng bawat putok. Nagbibigay ito sa kanya ng 2 segundo para kumilos. Ang sarhento ay nakatayo sa gilid, nakuha na ang kanyang pistol, ngunit hindi nagpapaputok marahil ay takot na tamaan ang kanyang sariling mga kasamahan. 3 sundalo na may rifle ang nagre-recharge, cocking ang bolts. Sumigaw si Reyes mula sa likod ng puno at sumugod, hindi palayo sa kalaban, kundi patungo sa pinakamalapit sa kanila. Ang pinaka-hindi lohikal na aksyon sa labanan. Kaya naman, ito ang pinaka-epektibo. Inaasahan ng mga kalaban na ang biktima ay tatakas, magtatago, maghahanap ng cover. Ngunit sumalakay si Reyes, binabawasan ang distansya, ginagawang disadvantage ang kalamangan ng firearm. Sa malapitang distansya, ang rifle ay nagiging isang hindi magandang stick, at ang automatic rifle ay isang nakamamatay na club. Ang pinakamalapit na sundalo ay nakapag-cock pa lang ng bolt nang dumating si Reyes. Sinubukan ng sundalo na itulak ang bayonet, ngunit mabagal ang kanyang galaw, hindi sinasanay. Tinaboy ni Reyes ang rifle patagilid gamit ang barrel ng automatic rifle at tumama gamit ang buttstock. Ang sundalo ay bumagsak sa lupa. 5 Hapones ang neutralized sa loob ng 10 segundo. 3 ang natitira, 2 na may rifle at ang sarhento na may pistol. Hindi huminto si Reyes, patuloy na gumagalaw. Bawat paghinto ay nangangahulugan na ang mga kalaban ay nagkakaroon ng oras upang mag-aim, magpaputok. Kailangan niyang panatilihin silang nasa patuloy na tensyon, pilitin silang mag-react at hindi kumilos ayon sa plano. Ang susunod na sundalo ay nakatayo ng 4 na metro sa kaliwa. Nag-a-aim siya ng rifle, sinisikap na makita ang gumagalaw na target. Biglang nagbago ng direksyon si Reyes, sumisid pa kanan sa likod ng isang makapal na puno ng birch puno na karaniwan sa Pilipinas, gamitin natin ang naraang muli. Ang putok ay narinig ng 1 segundo pagkatapos. Ang bala ay sumablay, tumama sa mga sanga, umikot si Reyes sa kabilang panig ng puno at wala na sa linya ng apoy. Sa pagitan niya at ng taga-baril ay may puno na ngayon, isang natural na cover, ngunit nakita siya ng sarhento at ng pangatlong sundalo. Tinaas ng sarhento ang nambu pistol, nag-aim gamit ang 2 kamay. Ang distansya ay 7 metro, walang problema para sa isang bihasang taga-baril. Sumugod si Reyes sa kaliwa patungo sa siksik na palumpong sa sandaling narinig ang putok. Ang bala ay sumipol malapit sa kanyang tainga, tinamaan ang collar ng uniforme. Bumagsak si Reyes sa mga palumpong, gumulong, at tumayo sa ibang lugar, 3 metro mula sa naunang posisyon. Ang pangatlong sundalo ay nag-cock ng rifle at nagpaputok ng walang aim sa mga palumpong. Ang bala ay tumama sa lupa. Tumakbo na si Reyes, ginagamit ang mga puno bilang cover, gumagalaw ng zigzag, at hindi nagbibigay ng pagkakataong mag-aim. Ang payat na katawan ay nagtatrabaho sa sukdulan. Ang adrenaline ay nagbigay ng huling reserba ng enerhiya. Ang mga binti ay halos hindi na kayang dalhin, ang baga ay nasusunog, ngunit ang huminto ay nangangahulugang mamatay. Ang sundalo na nakatayo sa likod ng puno ng nara ay sumilip mula sa likod ng barrel, sinisikap na makita ang target. Narinig ng sundalo ang kaluskos ng mga sanga at nagsimulang umikot, ngunit mas mabilis si Reyes. Ang barrel ng automatic rifle ay tumama sa mga kamay ng sundalo na nagpatalsik sa rifle. Sahu. Pagkatapos ng susunod na tama ng buttstock, ang sundalo ay umuurong sulong at ibinigay ni Reyes ang finishing blow.
Ang Hapon ay bumagsak sa lupa. 6 na sundalo ang neutralized sa loob ng 15 segundo. 2 ang natitira, ang sarhento na may pistol at ang sundalo na may rifle. Ngunit ang lakas ni Reyes ay nauubos na. Nagtatapos na ang adrenaline rush. Ang pagod ay tumatama. Ang mga kamay ay nanginginig, ang paghinga ay masama. Ang mga itim na tuldok ay lumulutang sa harap ng kanyang mga mata. Isa pang minuto ng ganitong tensyon, at ang katawan ay susuko. Kailangang tapusin na ngayon, agad, habang may natitira pang lakas. Sumisigaw ang sarhento sa huling sundalo, nag-uutos na mag-atras patungo sa kalsada, kung saan makakakuha sila ng tulong. Umuurong ang sundalo, hawak ang rifle, ngunit nakita ni Reyes ang takot sa kanyang mga mata. Ang batang lalaki, marahil ay tinawag ilang buwan pa lang, ay nakaharap sa isang bagay na hindi itinuro sa kanya sa training. Ang kalaban, na dapat ay isang madaling biktima, ay naging isang bangungot na sumira sa 6 na kasamahan sa loob ng ilang segundo. Tinaas ni Reyes ang automatic rifle, nag-aim sa sarhento. Ang daliri ay nakalagay sa trigger. Natigilan ng sarhento, nag-aim ng pistol. Isang Mexican standoff, sino ang magpapaputok muna? Ngunit hindi magpapaputok si Reyes. Naghihintay lang siya ng reaksyon. Gumalaw ang sarhento, sinisikap na umalis sa gilid at magpaputok ng sabay-sabay. Inihagis ni Reyes ang automatic rifle patungo sa kanya tulad ng isang missile. Ang mabigat na metal ay lumipad ng 7 metro at tumama sa dibdib ng sarhento na nagpatalsik sa kanyang aim. Ang putok ay umakyat sa himpapawid. Tumakbo si Reyes patungo sa sarhento, hinugot ang kutsilyo mula sa sheath sa sinturon, 7 m distansya. Ang sarhento ay nag-aangat ng pistol para sa pangalawang putok. 5 m. Nag-a-aim ang sarhento, 3 m. Ang daliri ng sarhento ay nasa trigger. Sumisid si Reyes sa gilid, gumulong sa lupa. Ang putok ay narinig sa itaas ng kanyang ulo. Tumayo si Reyes ng 1 metro mula sa sarhento at tinamaan siya. Huminga ng malalim ang sarhento, ang pistol ay bumagsak mula sa kanyang kamay. 7 sundalo ang neutralized sa loob ng 20 segundo. Isa na lang ang natitira, ang batang sundalo na may rifle, na nakatayo ng 10 metro at nakatingin sa nangyayari ng may takot sa mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na ang rifle ay gumagalaw sa gilid. Sinubukan niyang mag-aim, ngunit ang takot ay paralyzed ang kanyang galaw. Kinuha ni Reyes ang pistol ng sarhento mula sa lupa. Isang nambu na may 8 bala sa magazine. Isa na ang nagamit, 7 ang natitira. Dahan-dahan niyang itinaas ang armas, nag-a-aim sa sundalo. Ibinagsak ng batang Hapon ang rifle at itinaas ang kanyang mga kamay, sumisigaw sa Hapon. Marahil ay humihingi ng awa. Tiningnan siya ni Reyes ng 1 segundo, 2, pagkatapos ay ibinaba ang pistol, sumenyas patungo sa kalsada. Takbo? Hindi na kinailangang ulitin ng sundalo. Umikot siya at tumakbo palayo, natitisod, bumabagsak, tumatayo, at tumakbo muli hanggang sa siya ay mawala sa mga puno. Lumuhod si Reyes, humihinga ng mabigat. 25 segundo ng labanan ang nag-alis ng huling patak ng enerhiya mula sa payat na katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ang pistol. Ang mga itim na lugar ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang tenga ay umuugong. Ang pagsusuka ay dumarating ng waves, ngunit buhay siya. 7 sundalong Hapon ang nakahiga sa kagubatan, 1 ang tumakas, at si Kapitan Elias Reyes ay nagkaroon ng tsansang magpatuloy sa kanyang daan patungo sa kanilang puwersa. Ngunit una, kailangan niyang kolektahin ang lahat ng magagamit mula sa mga natalo. Limitado ang oras. Ang tumakas na sundalo ay magdadala ng reinforcement. Marahil sa loob ng 1 oras, marahil sa kalahating oras. Kailangang umalis, ngunit una, armas, bala, pagkain lahat ng makakatulong sa survival. Pinilit ni Reyes ang kanyang sarili na tumayo, nilalabanan ang pagkahilo at panginginig sa mga bahagi ng katawan, walang oras para sa pahinga. Ang tumakas na sundalo ay maaaring magdala ng reinforcement anumang sandali. Kailangang kumilos ng mabilis at sistematiko, sa kabila ng katotohanan na ang katawan ay humihingi na lang na bumagsak at hindi gumalaw. Nagsimula siya sa sarhento. Ang mas mataas na ranggo ay karaniwang may mas magandang equipment. Inalis niya ang sinturon at holster, kung saan nakalagay ang nambu, sinuri ang mga bulsa. 2 magazine na may 8 bala bawat isa. Kaya, 2 sin plus 7 sa pistol. 23 putok. Ang kantin ay halos puno. Uminom si Reyes ng may sabik, pinipilit ang sarili na huminto, upang hindi magsuka ang payat na tiyan. Isang maliit na sako ng tabako at posporo na magagamit para sa barter. Isang piraso ng tinapay, nakabalot sa tela. Kinagat ni Reyes ang kalahati, dahan-dahang ngumunguya, binibigyan ng oras ang kanyang katawan na masanay sa pagkain pagkatapos ng mahabang gutom. Ang mga ripleng arisaka ay masyadong mahaba at mabigat para sa nag-iisang paggalaw sa kagubatan.
Pinili ni Reyes ang isang automatic rifle, compact, maaasahan, na may 4 na magazine na may 22 bawat isa sa pouch ng corporal. 128 bala ng 9mm caliber. Sapat na ito sa loob ng mahabang panahon kung ginamit ng matalino. Ang kutsilyo ng scout ay bumalik sa sheath sa sinturon. Isang tapat na kasama na nagligtas na ng buhay niya ng maraming beses. Ang paghahalughog sa iba pang katawan ay nagbigay pa ng provision, canned goods, hard biscuits, chocolate. Pinuno ni Reyes ang kanyang mga bulsa ng pagkain. Naunawaan na ang bawat gramo ng timbang ay kritikal ngayon, ngunit mas mapanganib ang gutom kaysa sa pagod. Isa pang contain extrang supply. Extrang medyas. Isang luxury sa kanyang sitwasyon. Compass. Isang tunay na find. Ang raincoat ng hapon mula sa isa sa mga sundalo. Proteksyon laban sa malamig na gabi. Ang lahat ng iba pa ay kinailangang iwanan. Ang pagdadala ng labis na karga ay nangangahulugang mas mabilis na mapapagod. 20 minuto ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Kailangang umalis. Tiningnan ni Reyes ang mga Hapon, nakakalat sa clearing. 7 sundalo na gumawa ng mapaminsalang pagkakamali na nag-alinlangan sa kalaban. Wala siyang naramdamang tagumpay o kasiyahan, tanging pagod at pag-unawa na ito ay isang pangangailangan, hindi isang pagpipilian. Ang digmaan ay walang iniwan na pagpipilian. Ikaw o sila. Kinuha ni Reyes ang direksyon patungong silangan gamit ang kompas, lumalayo sa lugar ng labanan ng mabilis. Ang adrenaline ay umiikot pa rin sa dugo, nagbibigay ng lakas upang gumalaw, ngunit alam niya na malapit nang dumating ang rebound, ang ganap na pisikal at nerbiyos na pagkahapo. Kailangang lumayo hanggat maaari, habang may enerhiya pa, maghanap ng isang maaasahang taguan, at hintayin ang pinakamapanganib na oras kung kailan sasalakayin ng mga Hapon ang lugar. Ang unang oras ay lumipas siya ng halos 4 na kilometro, gumagalaw sa pinakamasikip na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga bakas ay nawala sa undergrowth at mga tuyong dahon. Pagkatapos ay nagsimulang mawala ang lakas sa kanya. Ang mga binti ay naging parang tingga, ang paghinga ay naging mabigat, at ang katawan ay humingi ng pahinga. Nakita ni Reyes ang isang siksik na pine forest, pumasok sa pinakagitna, at nagtago sa ilalim ng mababang sanga, natatakpan ng raincoat ng Hapon. Mula rito, nakita niya ang mga paglapit mula sa lahat ng gilid, ngunit siya mismo ay nanatiling hindi nakikita. Pinilit niya ang sarili na kumain pa ng kaunting tinapay at canned goods, uminom ng tubig. Ang tiyan ay tumanggap ng pagkain ng may kahirapan, ngunit pinanatili ito. Ang katawan ay nagsimulang dahan-dahan na bumalik sa normal pagkatapos ng matinding stress. Sinuri ni Reyes ang mga armas. Ang automatic rifle ay maayos. Ang pistol ay kargado, ang kutsilyo ay nasa lugar. Ngayon, hindi na siya isang walang magawa na biktima, kundi isang armadong mandirigma na kayang lumaban. Binago nito ang lahat. Nanatili siya sa taguan sa buong natitirang araw at gabi, natutulog ng pira-piraso, nagigising sa bawat kaluskos. Ang katawan ay dahan-dahang bumabawi. Ang mga taon ng pagsasanay at likas na tibay ay nakatulong, ngunit ang pagod ay masyadong malalim upang mawala sa loob ng 24 na oras. Kinaumagahan, kumain siyang muli ng mas marami na ngayon dahil handa na ang tiyan na tumanggap ng pagkain. Bumalik ang lakas, nawala ang panginginig sa mga kamay, umatras ang pagkahilo, ang mga kalamnan ay tumigil sa pag-angal sa bawat galaw. Kinagabihan, nagpatuloy si Reyes sa kanyang daan patungong silangan. Ngayon, iba na ang galaw niya, hindi bilang isang cornered animal, kundi bilang isang profesional na scout. Ginamit niya ang kompas para sa tumpak na orientation, pinili ang mga ruta na nagpapaliit sa panganib na makasalubong ang kalaban, at iniiwasan ang mga kalsada at mga lugar na may tao. Ang pagkakaroon ng armas ay nagbigay ng kumpiyansa, ngunit naunawaan niya na ang bukas na labanan sa isang unit ng Hapon ay magtatapos ng masama para sa kanya, gaano man karami ang bala niya. Sa loob ng isang linggo ng paggalaw, lumipas si Reyes ng higit sa 100 kilometer. Kumakain ng mga nakuha niyang supply at paminsan-minsan ay nagdaragdag ng mga ito sa mga abandonadong bahay. Bihira na niyang makasalubong ang mga patrol ng Hapon. Marahil, nakalabas na siya sa zona ng active combat at nasa isang mas tahimik na lugar sa likuran. 2 beses siyang kinailangang magtago nang dumaan ang mga convoy ng Hapon. Minsan, pinanood niya mula sa burol ang isang convoy ng mga PO ng Pilipino na dinadala patungong kanluran. Daan-daang payat na tao ang naglalakad sa kalsada sa ilalim ng bantay ng mga automatic rifleman. Walang magawa si Reyes para sa kanila. Imposible ang pag-atake sa convoy sa sitwasyong iyon. Pagsapit ng huling bahagi ng Nobyembre, nakarating si Reyes sa isang ilog na tinukoy niya bilang Rio Grande de Pampanga, halimbawa. Nangangahulugan ito na nalampasan na niya ang halos buong inokupahang sona at papalapit na sa frontline. Ang pagtawid sa ilog ay tumagal ng isang buong araw.
Kailangang maghanap ng lugar kung saan hindi kinokontrol ng mga Hapon ang mga pampang, maghintay ng dilim, at lumangoy sa malamig na tubig. Gumawa si Reyes ng isang improbisadong raft mula sa mga pole para sa armas at equipment. Siya mismo ay lumalangoy sa tabi, itinutulak ito sa harapan niya. Ang malamig na tubig ay nag-alis ng huling lakas, ngunit walang alternatibo. Sa silangang pampang ng Rio Grande, nagbago ang katangian ng lugar. Lumabas ang mga bakas ng kamakailang labanan, mga crater mula sa shells, sinunog na sasakyan, at sirang depensa. Gumalaw si Reyes ng may dobleng pag-iingat, naunawaan na dito dumadaan ang linya ng pagitan ng mga tropa. Parehong mapanganib na makasalubong ang patrol ng Hapon o Pilipino. Maaaring isipin ng kanilang puwersa na siya ay isang saboteur o deserter, lalo na dahil sa mga equipment ng Hapon. Nagdesisyon si Reyes na makipag-ugnayan sa mga tropang Pilipino sa araw, kung kailan siya ay malinaw na makikita na nakataas ang kamay at walang armas na hawak. Nakahanap siya ng posisyon kung saan makikita ang mga trench ng Pilipino mga 1 kilometro ang layo, naghintay ng umaga, at nagsimulang dahan-dahang lumapit, hawak ang automatic rifle sa balikat. Ang barel ay nakaturo pababa, nakataas ang mga kamay. Huminto siya sa bawat 50 metro, hinahayaan ang mga guwardiya na tingnan siya. Narinig ang sigaw ng 300 metro na lang ang layo sa mga trench. Huminto si Reyes, inilapag ang rifle sa lupa, itinaas ang mga kamay ng mas mataas, sumisigaw sa Tagalog, nagpapakilala sa kanyang sarili, sinasabi ang kanyang ranggo at unit, at ipinapaliwanag na lumabas siya mula sa pagkakapalibot. Ilang figura ang tumayo mula sa trench. Ang mga rifle ay nakatutok sa kanya. Isang bagong sigaw, humiga sa lupa, ginawa ni Reyes, nakahiga ng walang galaw, habang lumalapit ang mga mandirigma. Siya ay hinanap ng walang galang at maingat, itinali ang kanyang mga kamay, at dinala sa trench. Ang pagtatanong ay nagsimula agad. Sino siya? Saan siya galing? Paano siya napunta sa likuran ng Hapon? Saan niya nakuha ang mga armas at equipment ng Hapon? Bakit ang tagal niyang lumabas? Sumagot si Reyes ng kalmado, detalyadong nagbigay ng verifiable na impormasyon. Sinabi ang pangalan ng mga komandante ng unit, inilarawan ang combat history ng dibisyon, nagkuwento tungkol sa pagkakapalibot at paglusot. Ang engkuwentro sa patrol ng Hapon ay sinabi niya ng walang embellishment, 8 sundalo, hand-to-hand combat, nakuha ang mga armas. Nakikinig ang intelligence officer ng walang emosyon, sinusulat ang testimony. Pagkatapos ay ipinadala niya si Reyes sa likuran, kung saan matatagpuan ang punong himpilan ng dibisyon. Doon nagpatuloy ang pagtatanong, mas detalyado, na may mga cross-examination, sinuri ang bawat detalye. Naunawaan ni Reyes ang procedure. Masyadong maraming saboteurs at ahente ng kalaban ang nagtangkang makalusot sa frontline sa anyo ng mga sundalo na lumabas mula sa pagkakapalibot. Ang pag-iimbestiga ay isang pangangailangan. Ang nagligtas sa kanya ay ang katotohanan na may isang opisyal sa punong himpilan na nakakilala kay Reyes mula sa pre-war na serbisyo. Si Coronel Santiago, na nagtatrabaho sa military intelligence, ay hindi sinasadyang nasa punong himpilan. Kinumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Reyes, ang kanyang posisyon bilang instructor, at ang kanyang combat training. Pagkatapos nito, nagbago ang tono ng pagtatanong. Mula sa isang suspect, si Reyes ay naging isang mahalagang espesyalista. Ipinadala siya sa ospital para sa paggaling. 2 linggo ng pinatibay na nutrisyon, pahinga, at medical procedures ang nagbalik sa kanya sa normal na anyo. Ang timbang ay dahan-dahang bumalik, ngunit ang lakas ay bumalik. Nagulat ang mga doktor kung paano nakaligtas ang isang tao sa ganitong kalagayan ng pagod sa loob ng 4 na buwan sa likuran ng kaaway, at nakagawa pa ng matagumpay na hand-to-hand combat laban sa 8 kalaban. Hindi ipinaliwanag ni Reyes, hindi nila maiintindihan. Ito ay resulta ng 10 taon ng paghahanda, libu-libong oras ng pagsasanay, at matibay na kalooban na mabuhay. Noong Disyembre 1941, si Kapitan Reyes ay nakakuha ng bagong assignment. Ang kanyang karanasan ay kinakailangan. Ang hukbo ay nangangailangan ng mga hand-to-hand combat instructor na kayang mabilis na magturo sa mga mandirigma ng mga batayang kasanayan sa close combat survival. Ipinadala si Reyes sa isang Special Operations Brigade na binuo, kung saan siya ay inatasan na mag-organisa ng mga kurso sa paghahanda para sa mga scout at saboteur. Bumalik siya sa bagay na pinakamahusay niyang gawin, turuan ng mga tao na mabuhay at manalo sa pinakamahirap na kondisyon. Ngunit ngayon, hindi na ito theoretical training sa mga tahimik na gym. Ito ay ang pagpapasa ng combat experience na pinaghirapan sa totoong labanan, kung saan ang presyo ng pagkakamali ay buhay. Tinuruan ni Reyes ang kanyang mga kadet ng mga bagay na sinubukan niya mismo sa kagubatan noong Oktubre, kung paano gawing lakas ang kahinaan. Kung paano gamitin ang sorpresa. Kung paano talunin ang mas maraming kalaban, kumikilos sa sukdulan ng kakayahan.
Ang kuwento tungkol sa kung paano sinira ng isang hand-to-hand combat instructor ang 8 sundalong Hapon nang walang armas at nakatakas mula sa pagkakapalibot ay kumalat sa mga mandirigma. Ang mga detalye ay nagdagdag ng mga legendary element, ngunit ang essence ay nanatiling pareho. Ang profesionalismo, ang kalooban na manalo, at ang tamang paghahanda ay kayang gumawa ng mga himala. Hindi isinulong ni Reyes ang mga kuwentong ito, ngunit hindi rin niya sinubukang discredit ang mga ito. Pinataas nila ang morale, nagbigay sa mga mandirigma ng paniniwala na kahit sa pinakawalang pag-asa na sitwasyon, may tsansa pa rin na manalo. Ang Mayo, 1945 ay sinalubong si Kapitan Reyes sa Manila, kung saan siya ay bahagi ng isang grupo ng mga espesyalista sa paghahanda ng mga assault unit. Ang huling buwan ng digmaan ay nagpakita kung gaano kakinakailangan ang mga kasanayan sa close combat sa mga labanan sa lungsod. Ang mga labanan para sa bawat bahay, bawat palapag, bawat kwarto ay nangangailangan ng mga mandirigma na may kakayahang kumilos sa masikip na kondisyon kung saan ang distansya sa kalaban ay sinukat sa metro at minsan sa sentimetro. Gumawa si Reyes ng isang espesyal na pamamaraan para sa paghahanda ng mga assault group na inangkop para sa mga kondisyon ng lungsod. Tinuruan niya ang mga mandirigma na magtrabaho sa mga basement at attic, sa hagdan at sa koridor, kung saan ang karaniwang rifle ay naging balakid, at ang maikling automatic rifle at kutsilyo ang naging pangunahing tools ng survival. Ang kanyang mga kadet ay sumalakay sa mga kuta, naglilinis ng mga underground bunker, at nagpapalabas ng huling mga kalaban mula sa mga cellar at nakaligtas ng mas madalas kaysa sa iba, dahil alam nila kung paano kumilos sa mga kondisyon kung saan ang mga standard na galaw ay hindi gumagana. Pagkatapos ng digmaan, ang sistema ng militar ng Pilipinas ay humarap sa isang bagong gawain panatilihin at sistematikong gawin ang combat experience na naipon sa loob ng 4 na taon ng digmaan. Libu-libong opisyal at sarhento na dumaan sa mga labanan ay nagtataglay ng walang katumbas na kaalaman tungkol sa kung paano talaga lumalaban ng walang parade show at training regulations. Si Reyes ay isa sa mga espesyalista na ang karanasan ay nagdesisyon na panatilihin at ipasa sa susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Noong 1946, si Major Reyes ay nakakuha ng assignment sa General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines, AFP, kung saan ginagawa ang isang Special Operations School. Ang gawain ay ambisyoso, maghanda ng isang bagong henerasyon ng mga sabotor at scout na kayang kumilos sa likuran ng posibleng kalaban. Nagsisimula pa lang ang Cold War, ngunit naunawaan na ng mga military strategist na ang susunod na conflict ay magiging ibang-iba. Walang frontline, walang malalaking hukbo na may pagtuon sa mga special operations at precision strikes. Pinamunuan ni Reyes ang Hand-to-Hand Combat and Survival Department. Sa ilalim niya ay isang grupo ng mga instructor, marami sa kanila ay dumaan sa digmaan at may malawak na combat experience. Sistematikong ginawa ni Reyes ang lahat ng karanasan mula sa mga taon ng digmaan na lumikha ng isang unified system para sa paghahanda ng special forces. Hindi lamang ito isang koleksyon ng mga galaw ng hand-to-hand combat. Ito ay isang pilosopiya ng survival sa matitinding kondisyon, kung saan ang bawat kasanayan, bawat kaalaman ay maaaring maging fatal. Ang programa ng pag-aaral na ginawa ni Reyes ay malupit ayon sa mga standard ng panahon ng kapayapaan. Ang mga kadet ay gumugol ng mga linggo sa jungle ng walang pagkain, tinuturuan kung paano maghanap ng pagkain at orient sa lugar. Dinala sila sa mga bundok sa taglamig na may kaunting equipment, pinipilit silang tumawid ng 12-dosenang kilometro sa niebe at yelo. Inatake sila ng biglaan sa gitna ng gabi, sinusubukan ang kanilang reaksyon at kakayahang kumilos sa ilalim ng stress at kawalang katiyakan. Ang hand-to-hand combat sa sistema ni Reyes ay may sentral na lugar. Tinuruan niya ang mga kadet hindi ng magagandang galaw ng sports wrestling, kundi ng mabilis, epektibong paraan ng neutralizing sa kalaban. Mga tama sa mga vital point, mga pain technique na nagdudulot ng agarang pagkawala ng combat capability, mga paraan ng tahimik na pagpapahinto sa mga guwardiya. Ang bawat galaw ay sinanay ng automatic, hanggang sa punto kung kailan ginagawa ng katawan ang galaw ng mas mabilis kaysa sa pag-iisip. Pagsapit ng simula ng dekada 50, ang sistema ng paghahanda na ginawa ni Reyes ay tinanggap bilang pangunahin para sa lahat ng special forces ng AFP. Libu-libong mandirigma ang dumaan sa kanyang paaralan. Pagkuha ng mga kasanayan na ginamit nila sa totoong operasyon. Ang special forces ng Pilipino ay kumilos sa buong mundo, sa mga bundok ng iba't ibang bansa, sa mga jungle, sa mga disyerto, sa mga lunsod. At sa lahat ng dako, ginamit nila ang kaalaman na nakuha mula sa mga instructor na tinuruan ni Reyes. Noong 1958, sumulat si Lieutenant Colonel Reyes ng isang lihim na training manual sa hand-to-hand combat and survival na naging pangunahing aklat para sa mga instructor ng Special Forces sa loob ng sumunod na 30 taon.
Ang teksto ay napaka-praktikal, walang theoretical digressions o lyrical descriptions. Mga konkretong teknik lamang, ipinaliwanag sa malinaw na wika na may pagtukoy sa anatomical features at physical principles ng bawat galaw. Ang manual ay nakakuha ng classification na top secret at ipinamahagi lamang sa mga opisyal ng special units. Nagpatuloy si Reyes sa pagtuturo hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60 nang magsimulang umabot ang kanyang edad. Sa edad na 55, kaya pa rin niyang ipakita ang karamihan sa mga galaw, kaya pa rin magsagawa ng mga klase, pinipilit ang mga batang mandirigma na magtrabaho sa sukdulan ng kakayahan. Ngunit naunawaan niya na ang oras ay lumilipas at kailangang ipasa ang baton sa susunod na henerasyon ng mga instructor. Ang kanyang mga estudyante ay naging mga guro na rin na lumilikha ng kanilang sariling mga paaralan at pamamaraan batay sa foundation na inilatag ni Reyes. Noong 1965, nagretiro si Colonel Reyes na nakakuha ng lahat ng nararapat na parangal at ranggo. Order of the Red Banner para sa mga labanan sa simula ng digmaan, Order of the Patriotic War, First Degree para sa paghahanda ng mga assault group, ilang medalya para sa paglahok sa pagpapalaya ng mga bayan. Ngunit ang pangunahing parangal para sa kanya ay ang kaalaman na ang kanyang trabaho ay nagpapatuloy, na ang mga pamamaraan na ginawa at hinasa niya ay nagliligtas sa buhay ng mga mandirigmang Pilipino sa buong mundo. Nanirahan si Reyes sa isang maliit na apartment sa Maynila malapit sa parke, kung saan ginawa niya ang parehong ehersisyo na ginawa niya 60 taon na ang nakalipas sa instituto. Ang katawan ay hindi na kasing lakas at kasing bilis. Sumasakit ang mga kasukasuan, ang mga lumang sugat ay nagpapaalala, ngunit ang isip ay nanatiling malinaw. Ang memory ay nagpapanatili ng bawat detalye ng mga taon kung kailan siya mismo ang nag-aral at nagturo sa iba ng sining ng survival. Minsan, bumibisita sa kanya ang mga dating estudyante na naging mga koronel at general. Humihingi sila ng payo, nagbabahagi ng karanasan sa mga bagong operasyon, nagkukuwento tungkol sa kung paano nila ginamit ang kanyang mga pamamaraan sa totoong combat conditions. Nakikinig si Reyes, minsan ay nagkokomento, minsan ay tahimik, naunawaan na nagbabago ang digmaan, na lumalabas ang mga bagong teknolohiya at taktika, ngunit ang mga batayan ay nananatiling pareho. Ang survivor ay ang taong mas handa sa pisikal, teknikal, at psikolohikal. Noong dekada 70, sinubukan ng ilang journalist ng militar na mag-interview kay Reyes tungkol sa kanyang combat history. Palagi siyang tumatanggi. Hindi dahil sa pagpapakumbaba, kundi dahil inakala niya na ang kanyang kwento ay hindi para sa publiko. Ang ginawa niya sa panahon ng digmaan at pagkatapos ay hindi heroism sa karaniwang pag-unawa. Ito ay trabaho, isang propesyon na ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang pumatay ng tao ng walang armas, ang magturo sa iba na gawin din ito, ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki sa publiko, kahit na kinailangan ito para sa pagtatanggol sa bayan. Ang tanging exception na ginawa ni Reyes ay para sa isang lihim na koleksyon ng mga memoir ng mga Special Forces veterans na inilathala sa limitadong edisyon para sa panloob na paggamit. Doon, maikli niyang inilarawan ang araw na iyon noong Oktubre 1941, kung kailan gumawa ng mapaminsalang pagkakamali ang 8 sundalong Hapon. Ang teksto ay umabot ng 3 pahina, isinulat sa tuyong wika ng isang ulat, walang emosyon at dramatization. Mga katotohanan lamang. Pagkakapalibot. Labanan. Resulta. Ngunit para sa mga nagbasa ng mga linyang ito, ang mga ito ay nangangahulugang higit pa kaysa sa mga tomo ng heroic descriptions. Ito ay patunay na gumagana ang paghahanda, na epektibo ang mga pamamaraan, at na ang isang tao ay kayang gawin ang imposible kung tama ang pagtuturo. Ang kwento tungkol sa kung paano sinira ng isang payat na opisyal ang 8 armadong kalaban ng walang armas ay naging alamat ng Special Forces. Nakikinig ang mga kadet dito sa unang klase, naunawaan na hindi ito kwento tungkol sa isang superhero, kundi isang totoong halimbawa kung ano ang ibinibigay ng tamang paghahanda. Hindi mas malakas o mas mabilis si Reyes kaysa sa mga sundalong Hapon sa kagubatan na iyon. Mas handa siya sa teknikal at psikolohikal. Alam niya kung paano gamitin ang kahinaan ng kalaban, kung paano gawing sandata laban sa kanilang sarili ang kanilang labis na kumpiyansa, kung paano kumilos sa sukdulan ng kakayahan kapag ang alternatibo ay kamatayan. Ang mga pamamaraan ni Reyes ay nanatili at patuloy na ginagamit sa AFP. Ang mga modernong Special Forces instructor ay nag-aaral ng kanyang mga manual, inaangkop ang mga galaw sa mga bagong kondisyon, ngunit pinapanatili ang mga pangunahing prinsipyo. Efficiency ay mas mahalaga kaysa sa kagandahan ng mga galaw. Speed ay mas mahalaga kaysa sa lakas, psychological stability ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na paghahanda, at ang kalooban na manalo ay mas mahalaga sa lahat. Si Kapitan Elias Reyes ay pumasok sa kasaysayan hindi bilang isang bayani na may 12-12 ng parangal at malalaking achievement.
Pumasok siya sa kasaysayan bilang isang propesyonal na nagbago ng sining ng survival sa isang agham, sistematikong ginawa ang chaos ng hand-to-hand combat sa isang malinaw na pamamaraan, at ipinasa ang kanyang kaalaman sa libu-libong estudyante. Ang kanyang pamana ay nabubuhay sa bawat mandirigma ng Special Forces na gumagamit ng mga galaw na ginawa ni Reyes, sa bawat instruktor na nagtuturo sa bagong henerasyon ng parehong mga prinsipyo. Sa bawat matagumpay na operasyon, kung saan ang paghahanda ang naging decisive factor ng tagumpay. Ang araw na iyon noong Oktubre 1941 sa kagubatan ay naging isang turning point hindi lamang para kay Reyes mismo, kundi para sa buong sistema ng paghahanda ng Special Forces ng Pilipino. Ang labanan sa 8 sundalong Hapon ay nagpatunay sa praktikal na paraan kung ano ang hindi pinaniniwalaan ng marami. Ang tamang paghahanda ay kayang bawiin ang anumang superiority ng kalaban sa bilang o armas. Ang aral na ito ay natutunan at inilagay bilang batayan ng pagtuturo sa mga special units sa loob ng mga dekada. Nagpapasalamat ako ng malaki sa mga nakapanood ng video na ito hanggang sa huli. Kayo ang pinakamahusay na mga manonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment. Napakahalaga nito. Paalam.